Alam nyo, may mga araw talaga sa pagiging nanay hindi mo alam kung matutuwa ka or mapapraning ka. Ewan ko, araw-araw naman, amazing sila. Pero marami pa rin talagang unexpectedly na hilarious moments itong mga babies. Welcome to a day in our life with our 45-day-old baby, Isla. Wow, parang chicks lang 45-day-old na siya ngayon. Syempre, as part of our routine, pagising sa umaga, good morning na agad. Nakakatuwa naman na good mood si Isla today. Kasi sa mga rare moment na hindi siya grumpy. Kaya ba dyan guys, madalas ba umiiyak yung mga newborn nyo sa umaga? Tapos, pare-pareho lang syempre yung sinasabi ko kay Isla sa umaga. Good morning, Isla! How was your sleep? Kaya nakatulog ka ba ng mahimbing? Wala man siyang sagot. Yung smile niya ngayon, oh. Enough ng sirotin yun to last the day, ha? Syempre, hindi mo wala yung mga morning stretches at yung mga payon-yon or yung pahikab-hikab. Antukin pa yon. Well, sino nga ba namang baby ang excited bumangon? At kahit nga sa mga adult, diba? Parang wala naman. Super stretch talaga siya. Tapos nag-i-stretch lang sila, no? Yung mga bata. Para sa akin, sobrang adorable na silang panahon. Tayong nag-i-stretch ng mga matatanda. Mga batugan. Bakit ganun? Ito, over-familiar na to sa akin. Pero I still find it cute. Ewan ko kung makaka-relate sa'yo. Sabi ko kay Isla, good niya yung mga netizen. Tapos yun, nag-stretch siya. Parang nag-hi. Magandang umaga po, mga netizen. Pero yung pinakasagot niya talaga yung labas dila. Alam niyo ba, yung paglalabas dila is sign, isa yung cue na malapit na magutom or gutom na yung baby. This is very mostly accurate, especially sa mga newborn 0 to 3 months. Kapag nakikita niyo yung baby ninyo na tinatouch ng tongue niya, yung ngalang-ngalan niya, ang ibig sabihin yan, padedehin mo na siya. Then, paglalapag ko kay Isla sa bassinet niya, since sabi ko nga sa inyo, nagamit namin ni Isla yung bassinet niya hanggang sa mag 3 months siya or nung natuto siyang bumaba lang siya na independent sa bassinet niya. Habang patuloy pa rin ang training niya sa kanyang thumbs up. Kaya yung second opinion na pinakita ko si Isla na nagtatry mag-thumbs up. 45 days old na siya. Ginagamit na niyang pag-self-soothe yung thumbs up. Susuportahan natin yung mga yan kasi yan yung part ng development nilang natututo sila self-soothe ang sarili nila para hindi sila dependent sa mga caregiver. Parang matuto sila na magpakalma on their own. Hindi pa niya talaga successfully nahahanap yung thumb niya. Pero one day baby, makahanap mo in case na mag-thumbs up siya. Don't worry because it's part of their development. Mag-ready na lang kayo kung paano siya uwi. Kasi yung thumb sucking, kasi yun. Ginagawa mo! Milestone pa rin ito. Already a big moment. Parang reminder na babies are always learning kahit akala mo wala lang. Tapos, by late morning pala, na-try ako magpunta sa dental check-up ko for the second time. But this time, hindi pa rin ako natapos kasi meron pala silang meeting mga dentist. Kaya nag-decide kami na magpa-car wash na lang. Bumiyahe-bahay na pa man din kami. Tapos, talaga yung mom life, maraming mga plot twist. Bonus pa yung clinic, parang medyo nostalgic. Kasi feeling nung papasok ako sa building, mag-job interview. Ganun yung feels. Parang feeling ko nasa sumuk ako. Ginagawa mo! Na naghahanap ako ng company na mag-hire sa akin. 5 years after, nagtrabaho nga ako dun sa Shumba. Paano may iisipin yun? Anyway, dahil nga epic fail yung dental ko, dumiretso na kami ni Paul sa car. Yun yung mga simpleng errands. Minsan yun pa yung mga reset button talaga natin mga pag-uwi. Dance rehearsal time naman si Paul. Practice sila. Kami nanonood. Buong barangay. Dahil support. Seryoso pa yung fun vibes talaga. May mga cheering squad si Isla. May mga commentary. Later that day, simple chat lang with Isla. Wala naman siyang sinasabi pero sa tingin ko naiintindihan niya because lahat. Babies feel your voice before they understand your words. Meron din kami ng quick cradle cap routine. Very gentle. Coconut oil lang. Brush lang ng konti. Nothing fancy. Pero effective naman. If may cradle cap si baby mo, promise, hindi ka nag-iisa. Very normal yan. And finally, and ito naman yung tips na ibibigay ko sa inyo. Gentle at saka practical para sa baby nyo. Especially kung nakikitaan nyo yung newborn nyo or meron siyang visible cradle cap. At yung parang lang na nasa bumbunan ni baby mo hanggang sa may sa patilya, malapit sa tenga. So, ang ginagamit ko lang panglinis kay Isla is breast milk. Okay na, sinasamahan ko ng oil tsaka yung very thin na comb yun. Tapos, slowly ko lang na tatanggalin yung flake sa ulo niya gamit yung oil tsaka yung breast milk. Kung nababother kayo sa cradle cap, don't worry. Mawawala ito after 3 months. Kung after 3
months or 4 or 5, 6 months na siya is nandun pa rin yung cradle cup, might as well ipa-check up nyo na siya or sabihin nyo sa kanyang pedia. Pero kung 1 to 3 months, it's still within normal range. And yakapin mo na lang, i-embrace mo na lang yung motherhood kasama ang cradle cup. Kasi kapag nasimulan mo na magtanggal ng cradle cup ng baby mo, na gentle dapat, very satisfying. Grabe yung satisfaction na kukuha ko every time na tinatanggalan ko siya ng cradle cup. Next naman natin is, ewan ko kung matatawa kayo dito or unintentionally funny naman kasi talaga. Kasi ngayon nakakangiti-ngiti na si Isla. So madalas laging sinasagot ko naman dyan. So nung sinasagot ko naman dyan, naganda duling-duling si Isla. Kamit ni Isla, tingnan natin itong kulay. Cute ako sa kanya kapag ganyan yung mga kulay na suot niya. Talagang nakakababae siya. Especially nabanggit ko nga sa inyo na kung ano-ano lang pinapasuot ko kay Isla, especially nung newborn siya. Dala ng mga hand-me-downs na binibigay sa amin is minsan gender neutral, minsan panlalaki na talaga. Ganyan, sobrang cute-cute niya kapag ganyan yung mga finally niya si Isla. Peaceful face siya, parang walang nangyayari. Mini soap over the whole day. Kahit ako, napapa-Isla, madami namin ginagawa. Ito lang talaga ang ending na gusto ko. That's it for today. Sana may natutunan naman kayong bago for this day. Mag-iingat ka palagi. Love you.